Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Malungkot, masaya, kay Jesus may katiyakan. Humihina, lumalakas, kay Jesus may katiyakan. Nayayamot, nagkakalak, kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus lamang tatagpuan tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang tatagpuan tunay na kaligayahan. Hanap-hanapin pa, wala na, 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 hanap-hanapin pa. Ikaw lang lagi nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang lagi nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang lagi, wala na hanapin. Ikaw lang lagi, wala na hanapin. Ikaw lang lagi nasa puso ko. Ikaw lang lagi nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang lagi nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang lagi, wala na hanapin. Ikaw lang lagi, wala na hanapin. Ikaw lang lagi nasa puso ko. Kay Jesus lamang tatagpuan tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang tatagpuan tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan. Good morning. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. So magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At today is Friday. Amen. At marami tayong mga pag-aaral tong araw pong ito. Pero una, bumati muna po tayong lahat. No? So magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Sa North, South, East, West. Hindi na namin po ma-identify ang bawat isa. Ang mahalaga, kayo po na nananatili dyan na nag-aabang lagi nitong ating mga pag-aaral ay nawa lagi po natin pananabikan ito. Kasi po, napakaraming revelation, marami tayong mga bagay pang dapat matutunan
Kaya nga po, dapat ang bawat minuto, oras ay sabi nga, grab the opportunity. Kasi may mga pagkakataon, marami tayong ginagawang lahat. Kaya ito pong ating Good Morning Jesus, ito'y one way na o pamamaraan para maipaliwanag po namin sa inyo, no, sa tulong at grasya ng Panginoon at patnubay ng Banal na Espiritu Santo, na itong mga tinatawag natin mga hidden treasures, of which is the wisdom of God, ay ating mapagsalu-saluhan at ito ay ating maipamuhay. O bati kayo, Brother Sandy. Good morning, Jesus. Good morning po sa aking may bahay na si Sister Rina at ang aking anak na si Bea na kasalukuyang naglalayag sa karagatan at si Seth na nasa bahay. Good morning po at sa mga taga-East, good morning po sa inyong lahat. Brother Jeff. Good morning po mga kapatid. Good morning Jesus. At nabati na natin yung North, East, West, South. No? Halos lahat na. Good morning din sa mga nasa ibang bansa na ating pala. mga kapatiran dyan Ayan, na patuloy okay. na sumusubaybay. Particular sa, of course, sa Illinois. Yan ang ating mga kapatid Chicago. nandyan. Pastor Fred, Ninong Fred, San Ninang Francisco, Nilda, kamusta po kayo dyan? Hello po. Yan. Sa Japan, sa Hong Kong, Yan. no? At sa Amen. Italy, meron Opo. tayong mga kapatid dyan Thank you, na Lord. si faithful na Sister Vicky Alangkilan. Yan, Sister Of Vicky. course, saka si si Sister Belen. Sister Belen, no? oh. Na nandiyan rin sa Italy kasama ng kanyang family. Kaya kami po ay lubusan nagpapasalamat sa inyo mga kapatid na patuloy po kayong nariyan, hindi lamang para manood, kundi para matuto tungkol sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ngayon po sa araw, ngayon pong ating, itong Friday pong ito, itong ating pag-aaral, ito na po yung culmination ng ating tinatawag na Scriptures of the Week. Kaya nyo, basahin ko muli po itong ating scripture, itong week na ito sa John chapter 13, verse 17. Ang sabi po dyan, if you know these things, blessed are you if you do them. Sa ating pong pag-aaral ngayon, ating pong kukunin yung buong chapter ng chapter 13 para makita po natin yung pinaka-progression nito bago dumating dyan sa verse 17. Mahalaga po kasi makita natin simula sa verse 1 hanggang verse 17 at paghahatian po namin tatlong magkakapatid itong ating pag-aaral. Pero bago tayo magsimula pala, manalangin muna tayo. Pastor Rafi. Sasabihin ko nga dapat sa inyo. Mr. Sandy, ikaw lang manalangin. Okay, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa magdamag na kapahingahang ipinagkaloob mo po sa amin. At sa umaga pong ito, inaangkin po namin ang inyong presensya. At sa gabay po ng inyong Espiritu, dalangin po namin ang pangunawa sa inyong salita upang ito po ay aming maging gabay, panuntunan sa amin pong buhay. Mangusap po kayo, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. So yung ating pong title ng ating pag-aaral ay doon na rin po sa pinaka-title na mismo nakalagay doon sa Bible para kitang-kita na natin po kagad kung ano yung konsentrasyon ng ating pag-aaral. So yung amin pong ihahayag ngayon sa umagang ito ay Christ washes the disciples' feet. So Christ washes the disciples' feet. So kahit pa nagkakaroon na po tayo ng idea itong ating mga pag-uusapan sa oras na. Pero bago po kami magsimula, ay meron pong isang awitin. Atong awiting ito ay napakahalaga, no? Sa isang lingkod ng Panginoon o nagnanais na maging lingkod ng Panginoon. Pakinggan niyo po itong awiting ito at namnamin ang bawat talata na narito po. Thank you, Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more.
The greatest thing in all my life is knowing you, loving you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you, serving you. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you more. I want to serve you more. The greatest thing in all my life is serving you. Thank you, Lord. Sabi nga po doon sa awitin natin, the greatest thing in all my life, in all our life, is to know God, to love God, and to serve God. Ito pong ating pag-aaral ngayon sa araw pong ito ay meron pong kinalaman dyan na kung hindi mo kilala ang Panginoon at kung hindi mo siya talagang minamahal ng higit, you cannot serve God. You cannot serve God. At doon po sa Matthew chapter 16, verse 24, napakaganda po doon ng pagkakapaliwanag eh. Ang sabi po doon, deny yourself, carry the cross, then follow me. Nakita niyo po ba yung progression? Nakita niyo po ba yung, ano yung unang na-require? Sabi doon, deny yourself. Bakit kaya deny yourself? Kasi po, yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Na dito yung sinasabi na Jesus washes the disciples' feet. At lagi nga po, sa paglilingkod sa Diyos, meron laging burden of sacrifice eh. Tsaka ka lamang makakasunod sa Kanya. Ngayon, bago namin po talakayin, bigyan ko lang po kayo ng isang brief summary nitong Gospel ni John. Simula sa chapter 1 hanggang chapter 13. Kasi yung pong pagkakasunod-sunod dito ay may kinalaman doon sa pag-aaral na ating pong gagawin sa oras na ito. So, dito nga po, no? So, ipinapakita na itong tinatawag na mga remaining chapters na before the crucifixion of Christ, ang record po ay pinapakita rito na si Jesus devoting himself to his own disciples. So, ibig sabihin, yung mga remaining chapters ay nag-concentrate na siya ngayon sa kanyang mga alagad. While in chapter 1 to chapter 12, ang sentro po nito ay yung rejection of Jesus by the nation. So doon po pag binasa niyo yung chapter 1 hanggang chapter 12, makikita niyo po yung rejection ng mga, yung tinatawag natin yung chosen race, yung Israel, na nireject nila ang ating Panginoon. Doon po sa John chapter 1 verse 11, kaya sabi ko babalikan natin po yung yung mga early chapters. Sa John chapter 1 verse 11, He came to His own, and His own did not receive Him. He came to His own, ibig sabihin yung kanyang lahi, no? Doon sa lahi niya, and His own did not
receive Him. Hindi siya tinanggap eh. So in the word own, yung binabanggit po dyan, the word own, most likely refers to the world of mankind. Yung mundo, maari ang tinutukoy rito yung mundo na kung saan naroon ang mga sangkatauhan in general. Pero while the records refers to the Jewish nation. So maaring dalawa po yung gustong ipakita sa atin ito ni John, no, sa gospel niya. Maaring tinutukoy rito yung world wherein andun yung mga tao in general, or maaring in particular sa tinatawag nating Jewish nation. Ngayon, as creator, the world belongs to the Word. Bakit Word? Dito rin po sa Gospel ni John, chapter 1, sabi doon, the Word became flesh, full of grace. Doon sa chapter 1, the Word was with God. So bago pa man nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay, the Word was with God. Nandun na siya, nag-i-exist na po siya doon. So hindi lamang po yun, but the world did not even recognize Him due to spiritual blindness. So doon time pa lang po noon, sa chapter 1, ay may tinatawag na spiritual blindness. So sa John chapter 1, verse 10, sabi po doon, He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. So, nilikha ang lahat ng bagay through Jesus Christ, pero ang mundo, hindi siya nakilala. So, doon pala nagkakaroon na po ng problema eh. Now, sa chapter 13 hanggang chapter 17, ang sentro po ay para doon sa mga taong who receive Him. Ito na ngayon. Ang mga taong tumanggap sa Kanya ay doon sa John chapter 1 verse 12, but as many receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Tignan niyo po yan. To those who believe in Him, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon for them, for us, to become children of God. Napakaganda po ng nung pangyayari. Dahil dun sa paniniwala na tinanggap ni atin, tayo na po, kasama na rin po tayo, we became the children of God. Napakasarap pakinggan. Tawagin tayong, we are the children of God. Tayong mga pamilya, sabihin natin, pamilya ng ating Panginoon. Now, beginning in chapter 13, ito nga po yung tatalakayin natin ngayon. Beginning in chapter 13, Jesus moved completely away from public ministry. Pag sinabing public ministry, ito po yung ginagawa niya sa publiko na kung saan nagtuturo siya ng mga salita ng Diyos. Tapos oras na yun nagpapagaling siya, ang mga bulag nakakakita, ang bingi nakakarinig, ang pilay nakakalakad, ang patay binubuhay ng Panginoon. Yan ang tinatawag na public ministry. Sabi natin, to private ministry with those who have received Him. So ito na ngayon sinasabi ko po kanina, ang konsentrasyon ng Panginoon ay isinantabi niya ng panandalian ang public ministry o public exposure niya. Ngayon nag-concentrate na ngayon siya sa mga disciples. Nag-concentrate na ngayon siya po rito. Ngayon, sa chapter 13 hanggang 17, was spoken by Jesus as a farewell on the night of His betrayal and arrest. So, ibig sabihin, dito na po sa 13 hanggang 17, ito na yung para bang pamamaalam na ng ating Panginoon. Nagsisimula na siyang magpaalam at sisimula na siyang i-unveil ang katotohanan before His arrest at yung betrayal. At alam naman natin, yung betrayal, si Judas, binitray siya, di po ba? Doon sa the Last Supper, binitray siya, at the same time, doon na siya hinuli. Ngayon, doon sa verse 1, touch ko lang po ng konti ito, yung sinasabing to the end, doon po sa King James Version, ginamit kasi yung to the end. Pag sinabing to the end, meaning to perfection, with perfect love. So yung sinasabi niya, up to the end, na yung kanyang pag-ibig is a perfect love. Perfect yun.
na God loves the world. Sa John 3:16, pamilyar tayo dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish, but will have life. And sinners, tayo, sinners, dahil sa Ephesians 2, sinasabi diyan, na namuhay tayo ayon sa ating kagustuhan at hindi natin namamalayan na tayong lahat ay bound for destruction na. But by the grace of God, din sinasabing, and sinners, na tayo minahal ng Panginoon with compassion and common grace. Bakit common grace? Hindi po pwedeng mas maraming grace sa isa, kaunti sa isa. Common grace, iisa lamang nakagandang loob na binigay ng Panginoon para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Amen. So yan po yung pinaka-brief summary para makita natin, pag natouch na po namin itong chapter 13, yung progression nito, at least meron na po tayong idea, yung pala ang nangyari doon sa chapter 1. Nagkaroon na ng rejection, and those who receive Christ, nagkaroon ng pagkakataon to become God's children. At thank you, Lord, ini-enjoy na po natin ngayon itong benepisyo ng ating pagiging, sabihin natin, a child of God. Ngayon, ibibigay ko na po si Minister Sandy para talakayin niya po itong chapter 13 ng John sa verse 1 hanggang verse 5. Yan. Minister Sandy. Thank you, Lord. Pastor Rapi. Basahin po muna natin, mga kapatid, itong John chapter 13, beginning from verse 1 up to verse 5. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour was come, that He should depart out of this world unto the Father, having loved His own which were in the world, He loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray Him, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands, and that He was come from God, and went to God, He riseth from supper, and laid aside His garments, and took a towel, and girded Himself. After that, He poureth water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith He was girded. The message of the Lord. Thank you, Lord. Dito po sa ating pag-aaral, mga kapatid, napakahalaga na kunin po muna natin ang senaryo dito sa sitwasyon po na ito. Ang sabi po rito, now before the feast of the Passover. Kasalukuyan po silang kumakain po dito nung kanilang huling hapunan o Last Supper. At ito po ay bispiras ng Paskwa. So meaning, kung bukas ang Paskwa, ngayon po nangyayari itong sitwasyon na ito. At dito po sa senaryong ito, mga kapatid, natukoy po rito yung sinasabing Passover o Paskwa. And dito rin sinabi na having loved His own which were in the world, He loved them unto the end. Dito na ho ipapakita talaga ng Panginoon yung full extent ng Kanyang pagmamahal sa Kanyang mga alagad at sa mga tao pong mananalig sa Kanya. Kasi po, madali lang magkwento eh. Di ho ba? Madali lang magsabi. Di ho ba? Nang mahal kita. Pero yung full extent na maipakita ng isang tao na nagsasabi ng mahal kita, kailangan na po noon ng aksyon. Kung baga, hindi lang puro kwento. Kasi may kwento na walang kwenta. Dapat yung kwento, may kwenta, meaning, He will put into action kung ano po yung sinasabi niya. Dito po, i-display na ng Panginoon sa buong mundo ang pagmamahal niya sa sangkatauhan. At dito rin po binanggit yung sinasabing Passover. Ano po ba yung Passover? Kasi ito bispiras ng Paskwa o Passover. Tingnan po natin yung
meaning ng Passover. Ang Passover po ay one of the most important holidays on the Jewish calendar. Not only does it serve as a reminder of God's faithfulness, but it points to the Lamb of God, the Messiah, who served as the once for all sacrifice for sin. This is why God commanded the Jewish people to observe the feast of Passover from generation to generation. Ganun po kahalaga sa mga Hudyo ang kapistahan ng Paskwa o yung Passover Festival. Or minsan tinatawag din po itong unleavened bread, the Feast of the Unleavened Bread. Ano po ba at saan po ba nagsimula itong tinatawag na Feast of the Passover? Ito po ay nagpasimula, mga kapatid, doon sa Exodus chapter 12, nung ipadadala na ng Panginoon sa bayang Israel ang huling salot, which is the angel of death. At doon po din ay pinayuhan ng Panginoon si Moises kung papaano makaliligtas sa last plague ang kanyang bayan, ang bayang Israel. So, inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelite na bago dumating yung anghel ng kamatayan, ay maghanda sila ng isang tupa na walang kapintasan, at ang dugo nito ang ipapahid sa doorpost, sa pintuan, sa taas, at saka sa dalawang gilid ng kanilang pintuan, upang maging palatandaan pagdating ng anghel ng kamatayan, pag nakita yung pahid ng dugo ng tupa sa kanilang mga tahanan, ay lalagpasan lamang ng anghel ng kamatayan ang tahanang iyon, palatandaan na mga Israelita ang nakatira doon. At walang anumang mangyayari sa tahanang iyon, maging yung mga panganay nilang anak na lalaki, maging hayop man o tao. Yun po ang naging Passover. At ang command ng Panginoon, gugunatain nila ito hanggang sa saling lahi nila, from generation to generation. Okay? At dito, makikita po natin, mga kapatid, na malaki ang kaugnayan nung Passover sa Panginoong Hesukristo. At ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano. Tingnan po natin kung ano po yung nilalaman nung Passover na to. Sa Passover po, ito po yung pagsasalo-salo, ano po, taon-taon ginaganap po ito ng mga Hudyo. Sila po ay may kaukulang petsa kung kailan po nila idinadaos ito taon-taon, ang Feast of the Passover o Festival, Passover Festival. At doon, nagsasalo-salo ang bawat pamilya, merong mga partikular na pagkain silang inihahanda. Hindi ko na po iisa-isahin yon. Pero ang pinaka-main course doon sa Passover meal na tinatawag ay yung sheep na kanilang i-slaughter. Yun ang pinaka-main course. At sa pagpili ng tupa, meron pong requirement na sinabi ang Panginoon sa Exodus chapter 12. Una, kinakailangan na 1 year old. Tapos, male. Without defect or blemish. Walang kapintasan, 1 taong gulang. At dito ho, makikita po natin, ang kaugnayan nito
sa Panginoong Hesukristo. Naalala niyo po ba mga kapatid, nung ang Panginoong Hesukristo ay lumalapit kay John the Baptist during the time na nagbabaptize si John the Baptist sa river? Nung nakita ni John the Baptist ang Panginoong Hesukristo, sabi ni John the Baptist sa John 1:29, "There is the Lamb of God who takes away the sin of the world." So malaki ang kaugnayan nung Lamb of God sa Passover, mga kapatid, sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Itinuro niya na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga simbolo, punong-puno ng mga ritual, okay? At isa yan sa inordain ng Panginoon na kinakailangang gunitain ng mga Hudyo o bayang Israel ang pagdiriwang ng Paskwa o yung Passover Festival. Sapagkat dito ho nakapaloob kung papaano sila hinango ng Panginoon sa Exodus 12 mula sa pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto at doon sa Passover meal na yon na itinuro ng Panginoon kay Moises na sabihin sa mga Israelite, nandoon po ang kanilang kaligtasan sa nakaambang panganib, which is the angel of death. Yun din po ay pasimula ng pag-alis nila sa Ehipto at paghango ng Panginoon mula sa kanilang pagkakaalipin, mula sa Ehipto, patungo sa lupang pangako. Okay. Ngayon po mga kapatid, ano po ang kaugnayan nito sa Panginoong Hesukristo? Ayan. Naging ritual ito at naging kautusan ng Panginoon na kinakailangan gawin ng mga Hudyo na mag-alay ng tupa. At ang dugo nito ay ihahandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Mula pa po nung magkasala si Eva at si Adan, mga kapatid, ay ni-require na ng Panginoon ang blood of the animal para sa kasalanan ni Eva at ni Adan nung sila'y nagkasala. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 3, verse 21. Sabi po doon, "At binigyan ni Yahweh ang mag-asawa ng damit na yari sa balat ng hayop." So doon pa lamang pinapakita na po mga kapatid ng Panginoon that He needed a substitute o sabihin po nating nag-sacrifice siya ng inosenteng hayop, bumubo ang dugo nito, kinuha ang balat nito, at yun ang ipinangtakip sa kahubaran ni Eva at ni Adan. At yung ginawang act na yon ng Panginoon, nakita yon ni Eva at ni Adan. Itinuro po nila ito sa kanilang anak na si Cain at si Abel. Ang sabi po sa Genesis chapter 4 verse 3, "In the course of time," meaning nagtakda talaga ng araw at panahon ng Panginoon sa pag-aalay para sa kasalanan ng tao. At ito ho, ginawa ni Cain at ni Abel. Nga lang, yung sacrifice ni Cain, hindi kinalugdan ng Panginoon, at yung sacrifice ni Abel ang kinalugdan. Why? Because yung sacrifice ni Abel is nakapattern doon sa ginawa ng Diyos kay Eva at kay Adan, which is merong dugo with blood in it. Kinuha niya ang pinatabang guya, inihandog ang pinakamainam na bahagi at kinalugdan ng Panginoon ang handog ni Abel. So doon makikita po natin, ito po ay naging pattern, naging kautusan ng Diyos sa mga tao na kinakailangan for them to be forgiven ay maghahandog ng dugo ng hayop taon-taon. At ito po ay naging kautusan. Ito po ay sinabi ng sumulat ng Hebreo. Dito po sa Hebrews chapter 10, beginning from verse 1. Yung kautusan na paghahandog ng dugo ng hayop, ito po ang sabi, "Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating." Meaning anino, shadow.
So, yung paghahandog ng dugo ng hayop, may inaanino lamang yon na darating, which is the blood of Christ. Tuloy po natin sa Hebrews 10 verse 1 pababa. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ang Passover Festival ay tungkol kay Kristo. Nasa kasulatan, mga kapatid. Anino lamang yon ng gagawin ng Panginoong Hesukristo na pag-aalay niya ng kanyang sarili sa krus at pagbubo ng kanyang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya napakayaman nung sinasabi po rito yung Passover, mga kapatid. At doon ay hindi lang ipapakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang buhay. Ano po? Doon sa binanggit natin kaninang John 13 verse 1. Nandoon po sila sa upper room, ano po, during the time na dinadaos nila yung Last Supper. Kasama niya ang mga inner core, which is the disciples. Yung sinasabi ni Pastor Rapi kanina, na ito na yung huling paalam ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Naalala ko tuloy, speaking about huling paalam, diba? Si Jose Rizal din bago namatay, nagpaalam din siya, no? Yung tinatawag na huling paalam. El Pelebistorismo, yan. Biniro ko nung kaklase ko, sabi niya, kanino na maalam si Rizal? Sabi ko, sa inang bayan. Sabi niya, hindi. Sabi ko, kanino? Kay Huling. Sabi niya, Huling, paalam. So, dito mga Natawa kapatid. ba kayo, Pastor? Natawa kayo? Ayos lang. Tawawa naman kayo, Pastor. So, dito mga kapatid, ipapakita na ng Panginoon yung kanyang full extent of His love sa kanyang mga alagad. Ang mamatay sa krus para sa kabayaran ng kasalanan upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, especially doon po sa Passover Festival ng mga Hudyo. Kaya salamat sa Panginoon dahil dito hindi lang yung kanyang buhay ang kanyang iaalay, ipapakita rin dito ng Panginoon ang kanyang paglilingkod sa kanyang mga alagad. At yan po ay itutuloy ni Minister Jeff. Thank you, Lord. So, purihin ng Panginoon. So, binigyan lang namin po kayo ng isang magandang larawan para maunawaan po natin itong Passover. Para ito po kasi mga susunod na mga pag-aaral ay meron pong kinalaman doon. Ngayon po, may pangyayari po kasi dito sa Luke chapter 22 verse 24. Bakit humantong doon sa washing of the feet of the disciples? May nangyari po doon na kung tutuusin po ay kumbaga ito'y para din talaga sa ating lahat. Ngayon, sa Luke 22 verse 24, sabi doon, now there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. So doon po sa pangyayari ngayon dito po,
ay nagkaroon ng pagtatalo-talo. Para bang sinasabi na, sino ba mas dakila ngayon sa atin? Dapat ako. Parang nag-aagawan na po sila eh. Kaya nga po nung nagsimula na ang Panginoon na magbigay na ng halimbawa sa paghuhugas ng paa. At ito nga po ay napakagandang po nito, larawan na ito eh. Now, so nangyari po, when Jesus moved to wash their feet, nagulat sila ngayon. Nagulat sila eh. Kasi nga, ay ang action ng ating Panginoon, pero alam niyo po, yung kilos ng Panginoon doon, ay nagsaserve ito as symbolic of spiritual cleansing and a model of Christian humility. So yung kanyang ginawa, para ipaunawa ngayon, bagamat hindi kaagad naunawaan, para bang, kung titignan natin yung senaryo, para mas gusto ng mga alagad na hugasan ang paa ni Jesus, silang lahat. Ang hindi nila maintindihan, bakit kailangan hugasan namin ang paa ng bawat isa? Yun ang nila maintindihan. Kaya ngayon ang Panginoon, siya nagbigay ngayon ng isang napakagandang halimbawa na sabi nga ito, very symbolical, kasi nga po ito ay may patungkol sa spiritual cleansing at a model of Christian humility. Pero bago po tayo magpatuloy, ay batiin na muna po natin itong mga may kaarawan today. So July 28, ayan. 2023. Happy birthday! Ayan, Sino bang may birthday ito? ngayon? Brother Raymond Wow, Rada. Brother Raymond Raymond! Rada. Nako. Happy birthday po, Kamusta Brother na Raymond! kamusta na yung mga hamburger? Ayan, Sister Vicky Kabiling. Sister Vicky, Happy Kabiling. birthday po. Happy birthday. Meron Dalawa pa lang ba ang may birthday ngayon? Dalawa lang. Dalawa sila, hindi kayo mag-aagawan. Malaking malaking event. Anyway, no? Happy birthday, Malaking Brother handaan Raymond yan. Rada at Sister Vicky Kabiling. Ayan. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy Happy birthday! birthday, Thank you, mga Lord. kapatid. Enjoy the Thank day. you, Lord. So ngayon po, for those who have a YouTube account, you can visit youtube.com and search at Confimedia 4713 or Confi Media. Amen. So lahat naman po nandyan yan. Ngayon, sabi nga po, na for those who have a YouTube account, you can visit youtube.com and search at Confimedia 4713 or Confimedia. Click the subscribe button, watch, like, and share our videos. Ganito po ang itsura ng ating YouTube. Ayan, nandiyan yung mga playlists. Ayan, nandiyan po yung Comfy Music, special events, outreaches sa Metro Manila, gatherings, and fellowship. All about Comfy. All about ang ating mga activities. Amen. So naway, gawin na po natin yan. So bago po tayo magpatuloy ulit, no? Pakinggan naman po natin yung repeat new song, no? New song of the week, yung Our God Forever. Composed by Sister Connie Caudilia and interpreted by Sister Sally Bartolome. Thank you, Lord. Fill us each morning with your constant love, so that
life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. Lord, fill us each morning with your constant love, so that
Thank you, Sister Sally, sa isang napakagandang awitin na merong kalakip na mensahe. Ngayon, tatalakay na po natin yung verse 6 to 10 ni Minister Jet. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning, Jesus ulit, mga kapatid. Kamusta kayo dyan? At sa ating pagpapatuloy ng ating tinatalakay ngayong umaga. Meron akong napansin, mga kapatid Sabi ni, kung matama kayong nakikinig doon sa sharing ni Minister Sandy, itong paghuhugas ng paa, naganap during Sabi mo, Minister Sandy? Last Supper. Meron lang akong napansin Sige, pansinin mo. Kasi, di ba, pag Last Supper, may kakain. Siyempre, pag kakain ka, ang uhugasan mo, kamay. Di ba? Pero dito, ang inugasan, paa. Naisip nyo rin ba yun, mga kapatid? Wow. Pero habang pinagmumuni-munihan ko, sinagot naman ni Pastor Rafi na ang kahulugan pala nito, sabi niya, spiritual cleansing. At yung isa, symbolic ng humility. At iyan naman ang totoo, mga kapatid. Pero bago ako magpatuloy, hayaan niyong basahin ko itong ating pag-aaral sa John 13, simula sa verse 6 hanggang 10. So ang sabi po'y ganito, He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, You do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Then Lord, Simon Peter replied, Not just my feet, but my hands and my as well. Jesus answered, Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. Yan, the message of the Lord. Yan. Thank you, Lord. At dito nga po, kung ating hinikayat ko po kayo na sa inyong mga Bible, basahin nyo rin po ito, mga kapatid. Kasi nga, yung lagi nating sinasabi na unang pakinig, unang basa, parang hindi mo agad maapuhap, no? Hindi mo agad mauunawaan yung nais na ipaabot ng ating Panginoon. Pero sa paulit-ulit nating pagbabasa at pagme-meditate ng salita ng Panginoon, doon natin maunawaan, marirealize yung ipinapaabot sa atin ng ating Panginoon. At ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo yung aking nakuha o napag-aralan dito sa mga talatang ito. Unang-una nga po, tinuturuan tayo dito ni Lord, no, na maging humble, no, na maging humble. Makikita po natin diyan na ang ating Panginoon nag-set siya ng example sa pagiging humble. Katulad sa Philippians 2, simula doon sa verse 6 hanggang 8. 'Di ba? Nakalagay po diyan, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe, no? Bagamat siya'y Diyos, hindi nagpumilit, no, na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, inubad niya ang pagiging Diyos at namuhay bilang isang tao. Pero hindi po nangangahulugan na ang ating Panginoon ay tao lamang. Tandaan natin, si Lord ay 100% God and 100% man. Pero ipinakita niya po dito ang pagiging mababa o pagkakaroon ng kababaang loob. Kaso sabi dito,
Di ba merong tayong laging naririnig, if you want to be great, be the servant of all. So kung gusto mo raw maging dakila, kailangan ikaw ay matutong magpakababa. So dito sa ating pag-aaral, ang gusto po ng ating Panginoon, mga kapatid, makita niya sa atin ang kanyang katangian. So yan po ang isang nakita dito. Gusto ng Panginoon na makita doon sa mga disipulo, makita sa ating lahat, ang katangian ng ating Panginoon. At anong gustong ipamana ng Diyos o iwan ng Diyos na katangian na gusto niyang maipamalas, ma-adapt, makuha nung kanyang mga disipulo. Alam niyo, ito yung salitang pagiging humble o kababaang loob. Noong unang panahon, yan alam naman natin mga kapatid na yung paghuhugas ng paa, yan ay gawain ng mga servant o ng mga alipin. Menial, Oo. mababa. At kapag yan ang iyong trabaho, para bang sa tingin nila, yan ang pinakamababang gawain o trabaho na iyong gagawin. Pero pag tinignan po natin, ginawa ng ating Panginoon, no? Pero mahal ngayon yan, brother. Yung paghugas ng Oh, puts pa. Mahal ngayon yan. mahal nga eh. Naranasan mo na bang magpaputs pa? Hindi. Mahal nga eh. Ako naranasan ko nang magpaputs pa eh. Pero salamat na lang kay Lord, hindi tinanggihan yung paa ko. Pero noong naputs pa, pero pwede palang gumanda yung paa. O sa panahon pala natin ngayon, mahal ang paghuhugas ng paa. Pero nung sa panahon ni Jesus, libre. Libre ang paghuhugas ng paa. Pero hindi pinuts pa, Brother Minister Sandy, ha? So, pinakita ni Lord yung pagiging humble. Meron nga po akong nabasa. Sabi diyan, be a leader, a person must be a servant. No? Be a leader, a person must be a servant. Meron ako isang tanong. How do you treat those who work under you? No? Paano nga ba natin itrato yung mga mabababa sa atin? Halimbawa, yung iyong mga anak. Siyempre, pag ikaw yung tatay, ikaw yung nanay, parang mas ahead ka, kaya para bang ang salita mo, batas. Halimbawa, sa trabaho, paano mo ba itinatrato ang iyong yung nakakababa sa iyo? Naalala ko tuloy yung isang kwento. Meron akong kwento, mabilis lang. Merong isang brother na meron siyang kasambahay. So ngayon, galing siya sa outreach sa Pangasinan. Pag-uwi niya, pagod siya kasi nag-drive siya, tapos malayo yung biyahe. So pagbaba niya ng sasakyan, pagpasok niya ng bahay, pagbukas niya ng pintuan, naabutan niya na yung kanyang kasambahay nanonood ng TV. Nakataas pa yung paa. Di pumasok siya, sabi niya ngayon doon sa kanyang kasambahay, Inday, pagtimpla mo naman akong kape. Sabi ngayon ng Inday, ayoko nga. Ayaw daw niya dahil nanonood siya ng TV. Di kung ayaw mong magtimpla, ako ang magtitimpla. Di ngayon, timpla naman siya ng kape. So pagtimpla niya, sabi ngayon niya kay Inday, Inday, gusto mong kape? Alam niyo, sabi ni Inday, sige nga, magatimpla mo akong isa. Timpla naman siya. So pagkatimpla niya, sinerve niya ngayon kay Inday. Nakataas pa rin yung paa. Sabi niya, Inday, eto na ang kape mo. Sabi ni Inday, thank you. Kasi kung sa iba yon, At least nag-thank you. nag-thank you. Pero kung sa iba yung mga amo o boss, hindi obra. Bubuhusan ng kape. Baka ibuhos. Kasi ako yung boss mo, kung pagtitimplahin mo ng kape, kaya tayo, paano ba natin, di ba meron tayong mga kasama meron tayong mga kapatiran, na di ba yung sa iba, pagkakasambahay, bukod yung table mo. Hindi ka pwedeng sumabay kumain. Pero meron naman tayong mga kapatiran na nauna pang kumain yung kasambahay. Minsan ang titiran yung ng ulam yung amo. Di ba parang mas social pa yung kasambahay, pero okay lang sa amo. So tayo, paano daw natin i-treat yung mga mabababa sa atin? So dito sa ating pag-aaral, pag tinignan po natin, binasa po natin yung senaryo, nakatuon si Pedro sa kanyang sariling pangunawa.
sabi sa Proverbs 3:5 and 6, o 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. So yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. O tayo rin naman, di ba, minsan, sabi ko nga kanina, minsan unang basa mo, hindi mo mauunawaan yung ipinapaabot sa iyo ng Panginoon. Pero later on, di ba, doon mo ma-realize, doon mo maunawaan, yun pala ang pinapaabot, pinaparating ng ating Panginoon. Kasi sometimes, we focus our feelings rather than doon sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Di ba, pag tinignan natin dito, maaring ang isip ni Pedro, kasi laging ano yan eh, meron sila laging, pag tinignan mo ni Jesus, lagi silang may senaryo na para bang si Pedro, laging nare-rebuke, di ba, ng ating Panginoon. So, kasi naunang hugasan yung mga kasamahan niyang disciple. Siyempre, parang baka sa akin lang naman to, maaring isipan nito, hindi ako magpapahugas ng paa. Kasi kung tayo yung nasa kalagayan ni Pedro, maaring hindi rin po tayo magpahugas ng paa. Ikaw, Minister Sandy, kung ikaw yung nasa kalagayan ni Pedro, sa tingin mo? Maaring nahihiya si Pedro. Oh, mahihiya ka kasi teacher, guro, tapos ikaw yung huhugasan ng paa. Eh gusto nga nila, si Jesus ang hugasan nila ng paa. Di ba parang pag tinignan mo, baka iyon ang kanyang damdamin. Pero dito, sabi nga, kadalasan tayo doon sa nararamdaman natin nakatingin, nakatuon. So, meron nga akong narinig na pagtuturo, parang kay Ninong Raylaw ito. Huwag daw tayong pa-humble effect kay Lord. Ano ba yung pa-humble effect? Para bang binibigay na sa iyo yung grasya ng Panginoon, ayaw mo pang tanggapin. Para bang sinasabi mo pa, hindi ako karapat-dapat dyan. So ayaw mong tanggapin, nandyan na yung blessing, yung grace ni Lord, tinatanggihan pa ng mga tao. Kaya dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, wag daw nating tatanggihan yung grasya na ibinibigay sa atin o yung pagpapala, yung blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kapag ang Diyos na ang kumilo sa buhay natin, allow Him. Hayaan mo lang siya, mga kapatid. No? Hayaan mo lang siya na makakilos sa ating buhay. Kasi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kumbaga tayo, manunood lang tayo doon sa ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Huwag po nating hadlangan ang Diyos sa gusto niyang gawin sa buhay natin. Kaya doon sa Romans 8:28, sabi po dyan, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At dito, di ba, nabanggit ni Peter, di ba sabi niya, no, hindi ako magpapahugas. So nakita ko nga dito, wag pala tayong sasagot ng no kay Lord. Kayo ba ay nakakasagot ng no kay Lord? Bawa, sinabi ni Lord, humayo ka, sama ka sa outreach. Ano bang naisagot natin kay Lord? Madalas kong marinig pagka sa mga kabataan, wait lang. Wait lang. Ano yan? Parang, Sa cellphone, pag parang ano yan eh. wait lang. Parang pag inuutusan niya magtapon ng basura. Wait lang. Di ba? Pag sinabi ni Lord sa'yo na bigyan mo yung taong ito. May experience nga ako dyan eh. Outreach ako sa Kuyapo. Kung natatandaan niyo yung isa nating sister doon, na nagtitinda ng gulay, lagi siyang may bilao, sunong na na mga gulay. Pagdating ko doon, ang init. Pagdating ko, nagtitinda siya, may edad na yun. Parang naawa ako doon sa matanda. Sabi ngayon sa akin, ang lilaw-linaw, sabi sa akin ni Lord, bigyan mo. Kaya lang parang nagbingi-bingihan ako kay Lord. Di ko binigyan. Hanggang sa natapos yung prayer meeting, umuwi ako, nakabalik na ako ng bahay, pero parang hindi ako makatulog.
parang inuusig ka ng konsensya mo. Ganun pala pag hindi ka nakayes kay Lord doon sa pinagagawa sa'yo, parang hindi ka satisfied, parang hindi ka masaya. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, sorry po, yaan niyo po, pagbalik ko, bibigyan ko. Kaya following week, pagbalik ko, yun agad yung sister ang hinahanap ko. Sabi ko, sister, nabibigay po ni Lord. O di, na at peace, na payapa. So tayo, ano ba yung lagi nating sinasagot kay Lord? Alam niyo, dapat laging sagot natin kay Lord, yes. Di ba yung awitin? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Sabihin nga natin, yes, Lord. Yes. Yan pinakamaganda, wag nating sasabihin no kay Lord. Wag tayong sasagot ng no. Kailangan always yes. Hanggat hindi natin hinahayaang kumilos ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin mauunawaan ang kanyang ganap na kalooban. Totoo yun mga kapatid. Hanggat hindi mo hinahayaang kumilos si Lord sa buhay mo, sa buhay natin, hindi natin mauunawaan ang kanyang ganap na kalooban. Sabi dito, unless I wash you, you have no part with me. Sabi ng Panginoon sa kanya, unless I wash you, you have no part with me. Dito gusto rin ni Pedro na meron siyang kaugnayan sa Diyos. Kayo ba, gusto nyo rin na meron kayong kaugnayan kay Lord? Di ba ang hirap na maputol, maalis, mawala yung ating ugnayan sa Diyos? Sabi nga, mawala na lahat, wag lang yung iyong koneksyon, yung ugnayan mo sa ating Panginoon. Di ba kapag ka ang tao tamad mag-pray, tingnan nyo, tamad din dumating yung blessing. Kasi yung prayer, yun yung connection natin kay Lord eh. Kaya pag cut off yung ating communication kay Lord, yung connection natin kay Lord, parang maging yung ating spiritual dry. Di ba? Parang nagkakaroon ng spiritual dryness na para bang hindi ka makapagpuri, dati ka namang laging pagising mo pa lang, praise the Lord, lagi kang nagpupuri, umaawit ka. Pero minsan pagka dumating yung para bang humihina o para bang nawawala yung connection mo kay Lord, tingnan mo, lahat sa iyo parang may mga panghihina. Hindi ka rin masaya. Pero pag lagi kang connected kay Lord, di ba kahit maliit na bagay, meron nga tayong kapatid, kahit anong ihain mo, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa siya. Kahit hindi niya yata paborito, tuwan-tuwa pa rin siya. Basta hinainan mo ng pagkain. Kasi makakakain siya. Lalo't libre. Lalo't libre, Kaya dito, mga kapatid, sabi ni Pedro, not just my feet, but my hands and my head as well. Grabe naman si si Pedro. Parang napasobra naman. Sabi ng Panginoon, paalang. Pero sabi niya, nung nalaman niya, naunawaan niya, maaring immediately, maaring sa akin lang, naunawaan niya ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Kaya halos magpapaligo na siya. Di ba? Sabi niya, yung kamay, maging yung ulo, sabi ni Lord, paalang O tayo rin naman mga kapatid. Di ba? Nung naunawaan natin ang ganap na kalooban ng Diyos, di ba yung buhay natin, in-offer natin sa Kanya. Marami tayong mga manggagawa ng ating Panginoon. Tinalikuran, iniwan, yung kanilang ambisyon, yung kanilang mga pangarap sa buhay. Nung nakita nila ang ganap na kalooban ng Diyos. At ngayon ginagamit ng ating Panginoon. Amen? Kaya dito, pag tinignan po natin, sabi niya, wag nating pangunahan si Lord. Ito, isa kong nakita. Sa gusto niyang gawin sa ating buhay. Wag nating pangunahan, mga kapatid. Kasi parang ang mga tao, para maganap, mangyari yung gusto mo, pangungunahan mo si Lord Yung lagi ko narinig kay Pastor Rapi, do not play the role of God. Yan, do not play the role of God. Wag mong sakupin, wag mong gawin yung gawain ng Diyos. Wag daw nating gawin. Dito, pag tingnan po natin, sabi sa kanya ng Panginoon, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang mahugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. So, Jesus wants us to be like Him. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya pag tinignan po natin,
Ano yung gusto ni Lord sa atin? Ang maging humble. Sabi sa salita ng Diyos, ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos. Ngunit ang nagpapakataas ay ibinababa ng Diyos. Lugod na lugod ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. At ayaw na ayaw niya ng taong mayabang. Kaya gusto nating kalugdan ng Diyos, lagi tayong magpakababa sa harapan ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon, talakayin na po natin yung verse 17. Sabi rito, if you know these things, you are blessed if you do them. Ngayon, kunin na natin ngayon, ano ba yung lesson na matututunan dito? Bakit nagkaroon ng washing of the fish o ng feet ng mga disciples? So, unang-una, ang talagang dahilan po dyan, sabi nga for such an example, para to emphasize the absolute necessity of getting rid of self-exaltation. Yun talaga yung gusto ng Panginoon. Dahil doon nga po sa Luke 22, di ba binasa ko kanina, nagkaroon ng dispute. Nagtalo-talo sila kung sino mas magaling, kung sino ang greatest. At nangyayari po yan among the Christians. Yun ang kanyang opinion na mas magaling siya kaysa sa lahat ng tao. Kaya ang reason talaga na kung bakit ginawa ng Panginoon ito sa harapan nila, para mawala yung self-exaltation among them o among the Christians. Nabanggit kanina, if you want to be great, then you must be a servant of all. Doon din po sa, yung meaning ng self-exaltation. Pag sinabi pong self-exaltation, it means the quality of having an excessively high opinion of oneself or one's importance. Para bang napakataas ng iyong opinion sa iyong sarili o sa ating sarili na mas higit tayo sa ating kapwa. Yun ang gusto niya pakita ng Panginoon dahil nagsimula na nga sila doon magtalo-talo. Sino ang greatest? Sino ang pinakamagaling? Kaya ito si Lord, nag-set siya ng example. Kaya sinabi niya, balikan ko yung 17. If you know these things, you are blessed if you do them. So, ibig sabihin, kung ang bawat isa, mawawala talaga yung self-exaltation, napakaganda ng gawain. Ang lahat ay magsusuportahan, hindi magsisiraan, kundi alam nating lahat kung ano yung ating kinalalagyan. At ang pinaka-greatest sa lahat is God Himself. Ngayon, tuloy po tayo. So, another meaning ng self-exaltation ay to exalt oneself is to put oneself in an improper place. Parang inilagay mo ang sarili mo sa lugar na hindi mo dapat kalagyan. Parang isip mo na, ako dapat na nakaupo dyan. Dapat ako ang pinili. Dapat ako ang nakatayo. Dapat ako. Yung, sabi nga, lalala ko si Pastor Nanding, dapat magtayo daw tayo ng dapat ministry. Sabi ko, puro dapat. Department. Hindi po pwedeng gano'n, mga kapatid eh. Kaya nag-set ng halimbawa ang ating Panginoon. So hindi lamang po yun na sinasabi, one must get rid of the spirit of wanting to lord it over all other Christians. Meron ganoon eh. Para bang tingin sa sarili niya, napakataas niya at yung kapwa niya napakababa na siya mas higit. Hindi po pwede yun. Now, tingnan natin sa Matthew 18. Meron pong binanggit sa Gospel ni Matthew. Matthew chapter 18. Dito po sa verse 1 to 6. Matthew 18, 1 to 6. Ganito po nakalagay, rank in the kingdom. At that time, the disciples came to Jesus and said, who then is greatest in the kingdom of heaven? And he called a child to himself and set him before them and said, truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one such child in my name, receives me.
But whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him to have a heavy millstone hung around his neck and to be drowned in the depth of the sea. Nakita niyo po ba yun? Dito rin po sa Luke 14. Luke chapter 14, 7 to 11. Luke 14, verses 7 to 11. The parable of the guests. And he began speaking in parable to the invited guests when he noticed how they had been picking out the places of honor at the table, saying to them, when you are invited by someone to a wedding feast, do not take the place of honor for someone more distinguished, that you may have been invited by him. And he who invited you, both will come and say to you, give your place to this man, and then in disgrace, you proceed to occupy the last place. But when you are invited, go and recline at the last place, so that when the one who has invited you comes, he may say to you, friend, move up higher, then you will have honor in the sight of all who are at the table with you. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Nakita niyo po ba yung pagkakapaliwanag sa atin na, oo nga naman, minsan nakakalimot tayo, gusto natin yung best place, na upo ka kagad doon, tapos hindi ka naman pala doon. Pag dumating yung pinaka-imarangal. Tapos dumating ngayon yung dapat uupo, bigla kang paalisin doon. So ang sabi ngayon nito, sa parable, mas better na mupo ka na lang sa likuran. Sa isang tabi lang. At kung sahalin dumating na ngayon, yung taong nag-invite sa atin at nakita ka, and the same person sasabihin sa'yo, huwag ka dyan, dito ka dapat umupo. Mas maganda nga naman tignan. Kaysa yung uupo ka sa isang lugar na hindi ka naman dapat nakaupo. Amen. Di ba ba? Mahirap yun. Na, hindi ka naman nandyan. Dapat nung ka. Doon ka uupo. Kahiya-hiya. Oo, makakahiyaya. Para bang inupuan mo lahat ay sinasabi na sa atin na Jesus washes the disciples' feet. Na kailangan mawala talaga yung self-exaltation. Getting rid ng ating sarili na para bang excessive opinion sa palagay natin, I deserve that. Yan ba yung superiority complex? Yes. Marami yan. Nangyayari yan sa, maaaring hindi lang sa mundo ng Kristyanismo, kahit sa ordinaryong buhay, nangyayari yan. Pero ito nga, ating Panginoon, setting an example na kung paano dapat mangyari. Amen. Na hindi dapat magtalo-talo. Dahil alam niyo po, gaya doon sa 2 Corinthians chapter 3, nagtalo-talo doon eh. Second or I think first? 1 Corinthians chapter 3. Chapter 3. Chapter 3 na Si Apollo, nagkayabangan ng mga kami, gifts. Samantalang ang gifts ay dapat mag-complement. Hindi dapat magtalo-talo. Kaya nga, ang ating Panginoon, through Paul, ginamit niya ang body. Ang body, nagko-complement siya. Si kamay, gawin mo yung dapat mong gawin. Mata, tainga. May function Isipin mo na lang lahat. si mata, gusto mo maging paa, gusto mo maging kamay. Magkakagulo-gulo yan. So, lagi natin tatandaan, ang lahat ng gifts ay best gift. Best lahat yan. Kung anong man meron kang gift. So, yung gift na yan, kailangan mag-function the way that must be function. Serving one another. Yes. Kaya nga, yung prayer ni Lord dun sa John 17, pag tinuloy niyo po yon, ang ating Panginoon, He was praying for unity. Alam niya na ang kanyang mga alagad madidisunite. Kasi nga lahat gusto maging great eh. So, nawa mga kapatid, no, sa ating pag-aaral Amen. ngayon, na tayo napaalalahanan, mga kapatid. Now, those who want to be great, then you must be a servant of all. Ano ba yung servant? Yun ang pinaka-menial, pinakamababa na lugar. Kailangan lahat tayo okay lang doon, saan ka ilagay. Praise God. Para bang minsan, title lang naman yan. Hindi ibig sabihin ko may title, hindi mo nagagawin yung mga menial tasks. Para ba, boss na ako ha? Hindi ako dapat dyan. Ikaw, pulutin mo yan. Hindi. Wala naman na bago doon eh.
Lahat tayo ay servant of the Most High God. Servant. At yung anumang meron tayo, it's just a title na binigay ni Lord, pinagkatiwala, at gamitin natin ito ng tama. Thank you, Lord. So purihin ang ating Panginoon. At siguro aawit tayo, no? Pero asan kaya yung ating ano? But anyway, awitin natin itong masaya akong naglilingkod sa Diyos. Yan talagang pinaka-the best. Lahat tayo dapat masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Awit tayo. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Sige, tayo manalangin na. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na ginamit po kaming magkakapatid, O Lord, upang ibahagi ang isang napakahalagang pagtuturo. And that is, O Lord, yung humility, O Lord, na by your grace na mawala ito tinatawag na self-exaltation, O Lord, kundi ikaw ang maitaas at hindi po kami. Kayo ang makita sa aming buhay, hindi po ang aming sarili. At sa tulong at grasya niyo, Panginoon, magaganap po ito. Marami po salamat sa aming mga kapatid, sa aming mga viewers. Continuously bless them, O Lord, spiritually, financially, physically, O Lord. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Papuri at pasasalamat ay isa lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. God bless po, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the